ayan. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat kung saan mang sulok kayo ng mundo. So ayan, welcome po sa ating The Secret to Saving and Building Your Future, Taking Control of Your Money. Ayan, ito po ay nagtuturo po kami kung paano po kayo makapag-ipon ng tama. Okay, so ako po yung makakasama ninyo ngayon. I am Juliet Escobarte. Ayan. So, ayan, isa po ako sa Senior Marketing Director here in ING. So, ayan. So, how important is financial literacy? So, kailangan po talaga natin na malalaman po na magkaroon tayo ng financial education. Kasi talagang para po matutunan natin kung paano yung proper savings and investment. So, ayan. So, kailangan po nating malalaman kung paano po natin i-prepare tsaka proteksyohan yung sarili natin, i-prevent at saka yung i-preserve po yung mga assets natin. So ayan, so most people don't plan to fail. They just fail to plan. Ayan, so no one plans to fail. Of course, wala talagang nagpaplano na mag-fail. But why people fail? Bakit po sila nag-fail? They fail to plan. They have a plan but fail to take action. Yes, marami po silang plano, pero hindi naman nila ginagawa. And then, they executed the plan, but the plan is wrong. Oo, ginagawa naman nila yung plano nila, pero nasa, hindi tamang paraan. So, kailangan po na we need education with the right information will lead you to the right decision. To make a right plan and right action with the right direction will give you the right result. Dapat po, right information, right decision, right plan, and right action, right direction para po magkakaroon tayo ng right result. Ayan. So, marami po tayong mga challenging future na haharapin pagdating po ng panahon. So, isa na dito is yung uncertain labor market. Yes, talagang marami po talagang expected na natin na pagdating ng panahon or kahit ngayon, we are high-tech, right? Na talagang marami na po mga automations and powerful software na nagre-replace po sa manpower. So, ibig sabihin, pagdating po talaga ng panahon, kunti na lang yung mag-hired ng mga tao na magtatrabaho kasi puro na po sila, mga automations, mga robots, yung pinapatrabaho nila, and then mga machineries. So, yan po yung mga kakaharapin natin. So, later on, yun, marami pong mga tao na nawala ng trabaho. Diba? Tapos, ito din po, yung isang mga challenging future natin is low savings and high debt. Ayan. Some people are forced to work beyond the age of 65 years old just to survive. Yan po kasi talagang marami pong mga matatanda na kahit matanda na, walang ipon, baon pa sa utang. Kaya ang nangyari po, kahit matanda na sila, instead na magpapahinga sila, is nagtatrabaho pa rin. Okay? So next po is high cost of education. Without proper planning and preparation, it could hurt the younger generation. Yes po, talagang mahirap po kapag ikaw, kung parent ka na ngayon, bilang magulang po, talagang dapat paghandaan mo talaga yung pang-education mo sa anak mo. Kasi mahirap na, like me, naranasan ko din kasi na talagang hindi ko naman biniblame yung parents ko na hindi sila nag-prepare for my education. Pero yun na nga, kailangan ko mag-working student, kailangan ko pang magbebenta ng kung ano-ano, and then naging scholar naman ako sa school, pero talagang hindi enough pa rin kasi kailangan kong bibili ng mga projects ko at saka marami, talagang mahirap. So wag natin iparanas sa mga next generations natin kung ano yung mga naranasan natin ngayon. Okay? So dapat po paghandaan natin yung pang-education nila. And the next is increasing cost of living. Ayan. So people have difficulty in saving money for their needs because of inflation. Yan po yung mangyayari kasi halimbawa kung nagsisave ka lang din ng yung nagsisave ka ngayon, lagay mo lang siya sa sa bank or piggy bank, ganun, tapos hindi mo siya pinapatubo, nilagay sa investment, talagang hindi siya enough kasi nga dahil sa inflation pagdating ng panahon. So dapat paghandaan natin talagang yung paghandaan natin yung kakaharapin natin na pagdating ng panahon hindi tayo mahihirapan because of inflation na yung pera natin is tumutubo siya. So yan po kasi marami po mga tao talaga na nag-difficult talaga sa kanila na mag-save sila ng dahil sa inflation. So yan pong isang mga challenging future na talagang kakaharapin natin. So ito po yung mga effects na kapag hindi ka financially educated. So ito po yung mga lalong-lalo na kapag naging senior citizen ka na tapos hindi mo pinaghandaan yung pang-retirement mo.
So ito po yung mangyayari. So ito, 30% po sa ating mga senior citizen ang nagtatrabaho pa rin kahit matanda na po sila. Okay? Kahit sakitin na, kahit na instead na magpahinga na sila kasi matanda na, wala silang ipon, kailangan nilang kumayod kasi syempre kailangan lang kakain. What if kung may mga nakarely pa rin sa kanila ng mga families nila, mga apo nila, syempre kailangan din nilang magtrabaho pang maintenance nila ng gamot, kailangan din nilang magtrabaho para kumita. O di ba? Ang hirap kapag you are not financially educated. Okay? So yun po yung magiging effect na yan. So magtatrabaho ka pa rin kahit matanda ka na. And din dito naman po, 40% of our senior citizen ang nagde-dependent po sa mga anak. Yan po talaga yung ugali nating mga Pilipino na lagi nating iniisip na pag may anak tayo, sila na yung palang responsibility na nila tayo na. Sila na yung mag-aalaga sa atin pagdating ng panahon, which is okay naman, pero kung sa financially na nagiging pabigat na tayo, na tayo yung dahilan na nag-aaway-away yung asawa ng anak natin, ganon, kasi nga nagiging pabigat tayo, o di ba? What if kung yung mga next generation natin is hindi sila mayaman o wala silang enough na income, di ba? O di tayo pa yung dahilan na nagkaaway-away sila. So kung ikaw as a parent na nagtatrabaho ka ngayon or isa kang OFW, nagpakalayo-layo ka para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak mo, dapat paghandaan mo din yung pang-retirement mo. Kasi ayaw mo naman na iparana sa kanila yung naranasan mong hirap, right? So bakit maging pabigat ka pa sa kanila? So dapat meron ka talagang financial education, meron kang retirement plan para hindi naaasa sa mga anak. Ayan, so next is 20% po ng mga senior citizens sa Pilipinas ang inabandona or nilalagay po sa home for the aged, which is masakit kung ikaw senior citizen, instead na makakasama mo yung mga anak mo sa huling hininga mo, pero hindi what if may mga trabaho sila? Siyempre, nilalagay ka na lang nila doon. Okay lang sana kung nilalagay ka sa home for the aged. What if kung pinabayaan ka lang doon sa kalye kasi sila walang-wala din, di ba? Yun ang masaklap kasi marami doon ang mamalimos na lang. O di ba? So, yun po talagang isa na effect natin kapag hindi tayo financially educated. So dito din po, 8% lang po ng mga senior citizens sa Pilipinas ang nagre-rely sa SSS, which is hindi naman po talaga siya kalakihan yung mga pension po sa SSS, lalo na dati na marami pong mga matatanda na yun, maliit lang kasi yung nilagay nila sa SSS, kaya maliit lang din yung pension. What if kung meron din silang mga apo, meron din silang mga anak na umaasa din sa kanila, so hindi talaga siya enough. So, yun. Tapos, ito naman, 2% lang po ang mga senior citizen na financially independent na nakapag-prepare for the retirement. So, 2% lang. Kaya sana, nandito na kayo, nakikinig, na financially ay natuturuan namin kayo sa financial education, sana po hindi na 2% tong mga senior citizen ang financially independent. Kasi ang mission kasi namin ng ING is marami pa po kaming matulungan na pagdating ng panahon, hindi na po maghihirap yung mga matatanda. Okay? So dito. So, meron tayong the 4 basic financial concepts. Meron tayong X-curve. And then, meron tayong abundance formula, role of 72, and solid financial foundation. So we need to tackle first the X-curves. Ayan, ano yung X-curve? So nakita niyo po yung blue line, it represents the money line. And then the red line is the responsibility line. So kapag bata ka pa po, ayan, wala ka talagang savings. Tapos kasi nga marami kang mga responsibilities. Oo. Tapos halimbawa, pagtatanda ka na, syempre kailangan naman na bababa na yung responsibility mo or wala ka ng responsibilities. Tapos, pataasin natin yung money line natin. Dapat meron na tayong malaking savings kapag tayo ay tatanda na, o di ba? So, kasi dapat wala na din tayong responsibilities niyan. Pero kapag bata ka pa, ayan, ito po yung mga responsibility natin na talagang kailangan natin araw-araw. Food, yan, shelter, clothing, education, health, debts, or loans. Yan po yung mga responsibilities kapag bata ka pa. So, ayan. So, and then you work hard for the money. So, ang tawag dyan, active income. So, syempre, nagtatrabaho ka para magkaroon ka ng income.
Ayan, so dapat po, pag tayo ay tatanda na, dapat money works for us na. So, yan, dapat meron tayong passive income. And then, hindi na natin poproblemahin ito. Food, shelter, clothing, education, lalong-lalo na yung health. At saka dapat debt-free ka na kapag matanda ka na. O, di ba? So, yan po, dapat alam natin ang, yung X-curve. So, ayan. So, there are 2 F's in life. So, ano po to? What if we die too soon? And what if we live too long? Ayan. So, kung kinuha tayo ni Lord ng maaga, so who will protect our family? So, dapat meron tayong instant money or life insurance. Ang tawag dyan, income replacement. Ayan. So, next is, what if we live too long? So, we need to protect ourselves. Sarili po natin yung protektahan natin. So, dapat meron tayong long-term health care and investment. So, ang tawag dyan, living on interest. So, ayan, next is, dito na tayo sa second, the abundance formula. So, ayan. So, ano yung abundance formula? So, ayan. Ito yung ituturo namin, paano po i-manage yung finances mo. Okay? So, ito, 100% of your income. Ayan. So, tapos, dapat po, unahin natin yung 30% noon, yung ilagay natin sa savings natin. But, the 10% doon is ibabalik natin kay Lord. So, yun ang tithes natin. And then, the 20% is yun yung sa investment natin para sa sarili natin. Of course, yung 10% is isusuli natin kay Lord kasi siya naman ang nagbibigay sa atin ng lakas. At saka, of course, nasa Bible yun. Tapos, yung 20%, yun yung pang-retirement mo. Yun ang ilagay mo sa mga investments mo. O diba? Wala pong, hindi po yan masama na mag-ipon ka para sa sarili mo. Lalong-lalo na, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung breadwinner. Okay? Tapos saka na po yung expenses. Yung 70% na natira is yun na yung, yan, ipambili mo ng mga needs mo, mga pambayad mo sa mga bills mo, gano'n. Tapos once, yung 20%, gano'n. So, kasi hindi po natin dapat babaliktarin. Kasi tayong mga Pilipino kasi is baliktad. O diba? Inuuna po natin yung expenses. Inuuna natin na unahin yung babayaran yung mga bills, gano'n. In the end, ayun, wala pong natitira kasi nga yung expenses naman walang katapusan. O diba? So dapat po disiplinahin natin yung sarili natin na unahin po natin mag-save saka yung expenses na. Para po hindi tayo mabaon sa utang. Kasi yung iba, inuuna yung expenses. Tapos nakulang ang sahod. Ang nangyari, nagganda utang-utang. Ayan. So, making saving a priority. Yes, gawin po natin itong priority. Yung pag-iipon. So, halimbawa, yung monthly income mo is 15,000 pesos. So, 20% of your monthly income is 3,000. So, sa isang taon po, meron ka pong 36,000 pesos na savings. So, ayan, yan po yung isi-save mo yearly. Kayang-kaya po yan. So, for example po, yearly, nag-iipon ka ng 36,000. Pagdating po, kung hayaan mo siya sa loob ng 30 years, yan, 30 years ka pong nagsisave. Yan. So, magkano na po yung pera mo? Meron kang 1,080,000 pesos. O, di ba? Malaki na po yun kapag nag-iniipon mo yan. Pagdating ng panahon, lalago talaga yan. Mas klarong magiging milyonaryo ka. So, ayan. So, how much can you save? Ayan. So, minsan sasabihin mo, ang hirap namang mag-ipon. Ayan. So, kung mahirap mag-ipon, so dito tayo sa mas madali. Mas madaling magastos. Ayan. Mas madaling mag-spend. So, dito, what if nakakonsume ka ng soft drinks? Or water, yung bumibili ka ng mineral water lagi pag nasa labas ka, hindi ka nagdadala ng tubig. So, dito kung ang soft drinks is tag 20 pesos per can, dalawang cans yun per day yung nainom mo sa soft drinks. Tapos magkano siya sa isang buwan? You have 1,500 pesos. So, ang annual cost niya is 18,000 pesos. O, diba? So, nakagastos ka ng soft drinks sa loob ng isang taon, 18,000. And then coffee, ito yung mga coffee lovers, coffee is life. Wala namang masama na iinom ka ng coffee, pero syempre yung iba kasi is yun, nahilig sa labas talagang bumibili ng mga kape, gano'n, ng mga mamahalin. So what if kung 20 pesos per cup yung yung coffee, tapos 3 times a day talaga, 3 cups, no? Tapos sa isang buwan, magkano yung nagastos mo sa coffee? 1,800 pesos. Sa isang taon, magkano na siya? 21,600 pesos. Yan ang nagastos mo sa coffee. O, di ba? Malaki. O, ito naman, bato-bato sa langit, ang mga mahilig manigarilyo dyan, at saka yung mga laging nag-iinom. Ayan. So, yan, kung nakagastos ka po sa paninigarilyo mo everyday,
80 packs yun, 80 pesos per pack yun, tapos 2 packs per day yung nauubos mo. Grabe, no? Tapos sa isang taon, sa isang buwan, you have 4,800 na gastos mo sa sigarilyo. Kung sa isang taon yun, magkano yung nagastos mo for your cigarettes? 57,600. Oh my God, ang laki, di ba? So, ayan, mas masarap palang gumastos. Ayan, next, Lotto tickets. Yan, ang haba-haba ng pila pagdating na dun sa Lotto outlets. Talagang, yung iba kasi nagre-rely sa luck kasi iniisip nila na baka yayaman sila, baka manalo sila, o yun, maging milyonaryo sila, which is katulad ng papa ko, nako, tumanda na yun sa kakatayan ng kung ano-anong mga lotteries. Ngayon, hanggang ngayon, hindi talaga siya nanalo, di ba? Yan, tumanda ka na sa kakataya, wala pa rin. Talagang, kung iniipon mo yan, ako hindi, gusto mo mag-spend. What if po yan, yun ang nagastos mo. Tapos isang buwan, you have 1,200 pesos na nagastos mo. Tapos annual, sa isang taon mo, you spent 14,400 for your Lotto tickets only. O di ba, ang laki. Laki pa lang, masarap pa lang gumastos. Ayan, next, extra phone bills. Ayan, sa mga mahilig dyan. Yung sa mga online, yun, laging nagpapaload, laging nagpupuyat, wala namang pinupuyatan. Ayan, joke. Tapos, yun, halimbawa, ang iba kasi, yun, paload ng paload, naglalaro lang, tapos wala namang ginagawa, wala namang income. Pwede ka namang magpaload kung meron kang, kung gagawin mo siya for your business, ganun yung mapagkakitaan mo. Pero kung nagpapaload ka lang na parang wala lang, yun na nga, para maglaro ka lang or gusto ka lang may yung parang nanonood ng kung ano-ano na wala namang pagdagdag naman sa'yo, pagdagdag naman ng bills mo, syempre talagang mapapagastos ka. What if 1,000 siya buwan-buwan yung phone bills mo? Tapos 12,000 siya sa isang taon. O yan. So yan ang nagastos mo tapos hindi ka naman kumikita, di ba? So next is eat out or gimmick. Ayan, sa mga mahilig kumain sa labas, hindi naman namin sinasabi na huwag kayong kakain sa labas. Pero i-limit nyo na lang yung control yourself. Dapat mas maganda nga din kakain ka sa bahay ninyo, kasama mo pa yung family mo. Pwede naman kakain pero binira lang, wag naman per week. Ito, per week ka, 1,000 pesos per week talaga. So sa isang buwan, naka-spend ka ng 4,000 for eat out or gimmick mo. So sa isang taon, you have 48,000 pesos na nagastos. O, di ba? And then next, ito naman, hair maintenance. Yan, sa mga kulot, gustong magpapastraight. Yung mga straight naman, gustong magpapakulot. O kaya kung ano-ano yung mga ginagawa sa buhok. Is halimbawa, every month ka talagang nagpapaayos ng buhok mo. 2,000 pesos, yun. No? Tapos, magkano siya sa isang taon? Nagiging 24,000 pesos pala yung expenses mo sa hair maintenance lang. O diba, ang sarap gumastos, no? Ayan. So dito naman tayo sa the rule of 72. So okay, so ito ang the rule of 72, ito yung mga paano natin doblehin yung pera natin. Ito, so how long will it take to double my money? So ang author natin dyan, si Albert Einstein. Ayan, so ito po, 72 is our constant number. So annual divided by annual interest rate is equals to number of years double your money. So ayan, so ito yung mga sekreto ng mga mayayaman, bakit mas lalo silang yumayaman. So for example, naglagay ka po sa isang company na nag-offer, nag-i-invest kasi ng company na nag-offer ng 4%. So, and then ito po, money doubles every 18 years yung pera mo. So 72 divided by 4 is equals to 18, tapos age mo is 29. Tapos naglagay ka po ng 100,000 at the age of 29 sa 4% na investment. So magkano po yung nagiging pera mo pagdating ng 65 years old? You have 400,000 pesos. So enough na ba to? Hindi, di ba? Kulang pa rin. Ayan, so dito naman tayo. So what if merong nag-o-offer naman sa'yo 8%. So ayan, so kung 8% po na may isang company na nag-o-offer, ayan, 72 divided by 8 is equals 9. So money doubles every 9 years. So nagdodoble yung pera mo every 9 years. So same age din, 29 ka nag-start nag-invest. So 100,000 din. So pagdating po ng 65 years old, you have 1,600,000 pesos. So enough na ba to? I think hindi enough, right? So dito sa ING po, we offer this one. 12%. Yan, 12% annual interest. So for example po, yan, your money doubles every 6 years. So for example, 29 years old ka din, nag-invest, tapos 100,000 din, same amount.
Ayan, so pagdating po siya ng 65 years old, you have 6,400,000 pesos na na-invest mo. O di ba? Pagdating ng 6 years, yan o. At the age of 29 mo, nag-i-invest ka diyan ng 100,000. At the age of 65, meron ka ng 6,400,000. O di ba malaki? So dito po yung ino-offer namin dito sa ING. So magkano po? Nagiging 16 times po yung pera mo. O di ba? So ito lang, mag-invest po tayo tuloy-tuloy. Money cost averaging, get rich slowly. Wala po ditong instant money ha, wala ditong easy money na. Pagka next week, ayun, magiging milyonaryo ka or magdodoble agad yung pera mo. Walang ganun po. Dito po sa investment po, sa mutual funds, talagang slowly po siya, talagang magiging mayaman ka. Huwag po kayo doon sa mga easy money. Naku, promise ko, huwag kayong magpapadala doon sa mga tao na nagpo-post ng pera, nagpapaypay ng pera. Kala naman natin na sa kanila, di ba, yung mga tao naman, nag-heart yung mata, pag nakakita ng pera na pinupost doon, haw naman ang haw. O di ba, kaya ang daming na-scam. Ako before, ganun ako nung hindi ako na-educate financially dito sa ING, talagang ilang beses din akong naloko. So ayan, yan. Diba? Kung hindi lang yung iba kasi naloko pa sa pera, naloko pa yun sa pag-ibig. Ang hirap saklap, no? Ayan, so dito. So halimbawa, nagsisave ka ng 1,000 monthly. Ayan, tapos nilalagay mo siya sa investment na 12%. Ayan, dito sa ING, meron tayo niyan. Tapos, pagdating po ng 30th year, so yan, nag-invest ka sa loob ng 30, pagdating ng 30th years, meron ka ng 3,529,914. O diba, kung tuloy-tuloy yung pag-invest mo, so pagdating po ng 30th year, yung 1,000 mo, magiging 3 million po yan. O diba, kung nag-invest ka po tuloy-tuloy, yan 2,000 naman, kaya mo naman pala. Sa loob ng 13 years, magiging 7 million plus po siya. What if kaya mo naman 3,000 monthly mo na ilagay mo siya sa investment, tuloy-tuloy yan hanggang 30th year, meron kang 10 million plus, o di ba? So kung 5,000 naman kaya mo, magkano? 17 million. What if 7,000 naman yung kaya mo? So magiging 24 million siya pagdating ng 30th year, yan. Kung tuloy-tuloy ka, nag-invest ng 7,000, o di ba malaki? What if kung 10,000 naman? O di ba kung 10,000 siya, magkano po siya? Magiging 35 million. Yan, 35 million po yung magiging pera mo kung nag-invest ka monthly, 10,000 tuloy-tuloy yan sa loob ng 30th year. So ayan, ito po yung klarong yayaman tayo ha. Ito po yung klaro, wag doon sa instant money na agad-agad yayaman ka, wala ka pang isang buwan. Ayan. So ito, so si for example yan, ayan kung yung nilalagay mo, kung naglagay ka dito sa 1%, yan, nagsisave ka ng, so ito yung comparison nito, kung nag-save ka within 30 years sa 1% lang, so magkano yung magkano lang siya sa loob ng 30th year, meron kang 1,268,822. Yan, kung naglagay ka doon ng 36,000 yearly yan, tapos within 30 years, talagang maliit lang siya kung 1% lang. Pero dito po kung i-invest mo siya po, dito sa ING, 12% po sa mutual funds. So within 30 years po, nag-invest ka. Tuloy-tuloy yan, 36 pesos per year. Magkano po siya? Pagdating po ng 30th year, meron kang 10,589,741. So, di ba mas malaking i-invest mo yung pera mo. Tutubo po talaga siya. Okay? So, ito, tingnan natin, alin yung kaya mo mag-spend or mag-invest. So, tingnan natin, kung yung pera mo na ginastos mo annual sa soft drinks na 18,000, kung nilagay mo sana siya sa investment, pagdating po siya ng 20 years, yan, magiging 1.5 million yan. O, diba? So, ayan, pili ka. Ano yung gusto mo? Yung sakit na diabetes o yung magiging milyonaryo ka pagdating ng panahon? Ayan, coffee. Lalong-lalo na yung cigarettes. Kung pagpatuloy mo yung bisyo mo, pagpapanigarilyo mo, talagang sakit yung makukuha mo. What if kung nilalagay mo siya sa investment, magiging milyonaryo ka pa? Ayan, pili ka, sakit sa baga o magiging milyonaryo ka. O, diba? Kaya tingnan po natin, alin yung mas madali? Alin yung mas gusto ninyo? Gagastos or mag-invest? Mas masarap pa rin mag-invest, right? Yan. So ito naman, dito na tayo sa The Solid Financial Foundation. So ano yung The Solid Financial Foundation? So ayan, meron tayong, syempre pag magpagawa tayo ng bahay, dapat po
solid yung foundation natin. Kasi otherwise, kung hindi po solid yung foundation ng bahay natin, kapag may bagyo or may lindol, talagang matutumba siya. Magsisway yung bahay natin. So, ganun din yun sa finances natin. Dapat order po yung ano po natin, pag-build natin ng financial foundation natin. So, unahin po natin yung health natin, yung healthcare, dapat meron tayo. Lalong-lalo na ikaw yung breadwinner. What if kung ikaw yung magkakasakit, di ba? Ikaw yung magkakasakit, tapos ikaw yung breadwinner, maapektuhan lahat. So, dapat meron ka ditong healthcare. Ayan, so, choosing the right healthcare. So, we have Kaiser International. Dito sa ING, yan po yung inano namin, na meron tayong, ino-offer namin, meron tayong Kaiser. Ayan, healthcare. So, there are kinds of healthcare. So, dito. So, during employment or productive years, like 21 years old to 60 years old, ayan. So, you have healthcare from your company, also known as HMO. So ito po yung mga examples ng mga healthcare po sa Pilipinas, short-term healthcare na sa Pilipinas. So ayan, meron tayong healthcare, mga etc. Coco Life, ganyan. So yan po yung mga short-term siya na healthcare. Tapos not guaranteed po siya na renewal. Yes, hindi kapag nagre-retire ka na kasi hindi ka na kasi covered dito sa healthcare dito ng company mo. Hindi mo yan madadala. So, ayan. Tapos, meron ding senior healthcare. So, during retirement or unproductive years, ayan. So, work similar to HMO for ages 60 years old and above. So, you have to get it for yourself. Mahal na po siya kapag matanda ka na nakukuha ng healthcare. Yan, ang senior healthcare. Mahal na po talaga siya. So, dito, ayan, dito po sa, meron tayong, Kaiser. Dapat piliin nyo po na yung healthcare ninyo is magagamit nyo for your short term. Tapos, magagamit din nyo po pagdating ng unproductive years ninyo. Ayan, meron siyang short term at saka long term. So ayan, ito po yung mai-recommend namin. Meron kaming Kaiser International Health Group. Ayan, so HMO with health saving account. Ayan, may yan, yung pera natin dito is tumutubo din. Fixed premium siya and then guaranteed na renewal siya. Renewable po talaga siya. Ayan. So, pakinggan natin. By tradition, the Filipinos maintain strong family ties. But it's this same tradition that prompted more than 50% of Filipino senior citizens to rely solely on their children and relatives for support in their old age. You can follow the same path, or you can choose to proceed in another way, a better way, the Kaiser way. And what is the Kaiser way? Financial independence, especially in your retirement years, when you'll really need medical attention and support. Other HMOs serve group and individual accounts. Kaiser International Health Group focuses on your long-term health needs. How? Kaiser uniquely provides for a second layer of HMO coverage, which gives members the option to utilize it or not. You can use it if you have to, but if you stay healthy, Kaiser International Health Group will reward you with the financial independence you deserve in your senior years. Simple, worry-free, effective. Why? Because Kaiser cares. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. So ayan, yan po yung Kaiser International natin. So ayan, hanapin nyo po yung healthcare na may short-term healthcare, long-term healthcare, life insurance, at saka saving and investment. So yun po yung hahanapin nyo na may 4 cornerstone. So yun po yung, ang Kaiser, ito, meron tayo dyan. So ayan, think about this. Medical cost doubles every 5 to 7 years. So a lot of sick people die not because there is no medicine, but because of the money. Yes, marami po talagang namamatay, hindi dahilan na wala pong gamot. Pati wala silang pera. Kasi nga, hindi sila tinatanggap ng hospital eh. Yun talaga yung mahirap, di ba? So, dapat po, paghandaan po talaga natin yung, healthcare natin. So, and then, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Yes, kapag hindi ka na nagtatrabaho, talagang hindi mo naman siya madadala. Yung mga, yung healthcare mo. So, dapat hanapin nyo po yung healthcare talaga na long-term siya. So yan, sa traditional healthcare naman, traditional healthcare company that covers ages 61 and up. Yes, hanggang sa 60 years old lang yung cover niyan pag traditional healthcare naman yung pinili nyo. And then, most people rely on their children. Yung iba naman, kapag nagkakasakit yun, umaasa lang sa mga anak. Ayun, what if yung mga anak din walang-wala? Eh, ang nangyari yun.
marami pong naibenta yung mga properties. Halimbawa, naging OFW ka, ang dami mo mga binibili ng mga ari-arian, bahay, lupa, etc., mga sasakyan. Tapos wala kang healthcare, pag nagre-retire ka, lahat yan mabibenta mo talaga kung nagkasakit ka, di ba? And then ang mas mabilis dito, yung borrow money. Yun naman talagang kadalasan ng mga mindset ng mga Pilipino. Pag may mga emergency, ayan, agad-agad hihiram ng pera. What if kung wala din mapairam yung kapitbahay mo, mga kaibigan mo, hindi pupunta ka dun sa mga lending companies. Ang mahal-mahal, di ba? Mahal-mahal ang interest, ng mga interest, right? So, ayan, yung isa din po talaga yung dahilan na kapag hindi ka prepared para sa healthcare mo, talagang maghihirap ka. Yan, kahit saan ka maghanap ng pera na mahihiraman. So, ayan. So, majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Ayan po, iyan po yung marami po mga mayayaman ang pumapasok sa hospital na mayaman. Paglabas ng hospital, ayan, nagbo-bankrupt na. Kaya naging mahirap. Kasi nga, kung wala silang healthcare, talagang lahat po ng mga mga negosyo nila or mga ari-arian nila talagang maibenta. O, di ba? So, ayan po naman, dito tayo sa life insurance. Protection po ito para sa family mo. Ayan. What if kung kinuha tayo ni Lord ng maaga? Ayan. So, in case you can't be there to catch them, make sure you leave a safety net. So, ayan po, dapat po may maiiwan tayo para sa family natin in case naman na tinawag tayo ni Lord ng maaga. So, you need life insurance to protect your family if you die too soon. Yes, kung kinuha tayo ni Lord ng maaga, hindi naman natin hawak yung buhay natin, right? So, dapat meron tayong maiiwan sa family natin na life insurance. And then, to replace your income. Yes, kung ikaw yung breadwinner, what if kung kinuha tayo ni Lord ng maaga, paano na yung family natin? Dapat meron tayong life insurance to increase our income. And then to finance your children's education para naman kung kinuha naman tayo ni Lord na on the wood, no? Kung kinuha tayo ni Lord ng maaga, at least yung mga next generation ninyo, talagang yung hindi maghihirap, hindi mahinto sa pag-aaral, makakontinue pa rin kasi meron kang life insurance. And then to pay estate tax, ayan po, kapag meron kang mga babayarin sa mga tax, di ba? At least meron kang life insurance, hindi na maghihirap yung family mo, saan maghahanap ng pera, pambayad, o di ba? And then, as instant money for your family. Yes, agad-agad kapag may life insurance, makukuha nila yan. At least may pera sila. May blessings kang maiiwan. And then to pay off debts. Ayan, kung may mga utang ka pa na kailangang babayaran, kapag may life insurance ka, at least hindi na masyadong masakit sa family mo kung saan sila hahanapan ng pambayad ng utang mo, di ba? Kasi kadalasan, yung iba kapag yun ang breadwinner tapos maraming utang, ang nangyari, ang naiiwan yung nagbabayad ng mga utang. What if kung wala kang life insurance, ikawawa sila naman yung mangkanda utang-utang, pambayad sa utang mo, di ba? So, ayan. So, how much do we need sa life insurance? Ayan. So, there are two ways to compute. So, income replacement, assuming na you don't have responsibilities. So, meron tayong namang die method na assuming you are a breadwinner. You have debts to pay, children to send to school, etc. So, ito yung income replacement. So, ayan. So, income replacement is equals to annual income times 10. So, example, you have 20,000 pesos times 12. Yan yung monthly income mo, yung 20,000. So, i-times mo siya ng 12. So, magkano po siya sa isang taon? You have 240,000 pesos. I-times mo siya ng 10. So, ang kailangan na pera mo is 2.4 million. Yan po yung money needed to work for you. Yan. And then, so, i-times mo siya ng 10%. So, magkano siya? 240,000 pesos. Ayan. So, living on interest. So, kung gawin mo siyang monthly, yung pension mo. So, ito. Meron ka pong income replacement na 20,000 per month. Yan po yung magiging pension mo. So, yun po yung kailangan mo na magpera na magtatrabaho for you. So, ayan. So, hypothetical method. Example po, meron kang utang na 500,000 pesos. Income replacement, 2,400,000 pesos. Yun yung kailangan mo. And then, may mortgage ka na 1 million. Tsaka education, kakailanganin mo 2 million. So, total po na kakailanganin mo lahat is 5.9 million. Yan po yung kailangan mo. Yan. So, dapat meron ka nito. So, if you love yourself and your family, go and get yourself protected. So, kung mahal mo yung family mo, protektahan mo muna yung sarili mo. Ayan. So, meron tayo sa life insurance, meron tayong Manila Bankers. At saka Most 18. Ayan. So, ito po, of course, safe ito. At saka may protection to kasi may life insurance. Tax advantage. Tax-free po yan. And then, of course, sure na sure yung growth dito. Kasi nga, naka-invest yung pera mo dito sa mga mutual funds. O, diba? So, hanapin nyo po yung life insurance na may 4 cornerstones. So, for example po dito, so kung edad mo ngayon is 20 years old, ayan. Kung
kung kumuha ka ng plan na 1 million, sa yan, 1 million yan. So magkano po yung isang taon yan? Yan ng 1 million na plan. 5,380 pesos lang po. Mura lang po yan isang taon. 1 million plan yan. What if kinuha mo 2.5 million? Ayan, nawala. 2.5 million yung kinuha mo. So pagdating po, ay magkano yung isang taon yan? 11,525. O di ba? So mura lang talaga siya. What if kung 5 million yung plan na kinuha mo? So at the age of 20, magkano po yung isang taon niyan? 22,100 pesos lang. O di ba? Mas mura po dito sa Manila Bankers Life Insurance. Ayan. Tapos, next is debt management. Ito po, nagtuturo po kami. Paano po kayo makaahon sa utang kung marami kayong utang? Paano i-manage yung mga utang ninyo na mababayaran nyo? Ayan. Dapat may debt management tayo. So, there are two kinds of debts. Meron tayong bad debts and good debts. So, dapat alamin nyo po. Kaya ang ibang tao kasi basta utang, hindi na alam kung nakakatulong na ba to o talagang dahilan nito na nababaon kami sa utang. Yan, ganyan. Kasi ito, yung bad debts, when you pay for it, takes money in your own pocket na talagang wala, puro ka lang labas-labas. Ayun, yung talagang umutang ka, pambayad sa utang, yun ang problema. Kaya ang daming nababaon sa utang, daming napupunta sa loan doon. Kasi loan dito, loan doon. Ayan. So, meron naman tayong good debts na tinatawag na when someone else pays it, that's you increase your income na halimbawa kung umutang ka kasi pang start mo sa sa investment mo or sa business mo, tapos kumikita ka, yun po yung good debts, o di ba? So dapat alamin niyo po 'yan. So ito naman, so debt can turn into a disease. Ayan, kapag marami ka pong utang, talagang nagkakasakit ka. Ito naman, nagkaka-heart attack ka kasi ikaw pa yung galit kapag ikaw yung sinisingil. Di ba? So, kadalasan dito ngayon, yung mga nangungutang sila pa yung galit, no? Ayan. Tapos, ito naman din is nagkaka-amnesia ka. Kasi nga, sa panahon ng bayaran, ay nakakalimutan mo na. O, di ba? Tapos, yung iba naman nagkaka-stiff neck. Kasi alam niyo kung bakit? Ayan, kapag nakita nila yung inuutangan nila, hindi na sila lilingon. Ganun-ganun na sila. Hindi na sila lilingon. Kasi nga, ayaw nilang makita yung nila pinag-uutangan nila. O, di ba? Yung parang sila pa yung ma-pride, no? Sila pa yung galit talaga. And then it would control your life. Alam niyo kung bakit? Instead na may gusto kayong bilhin, hindi kayo makabili. Kasi nga, ayun, kulang yung kulang yung sahod niyo pambayad lang sa utang. And then diminish your happiness. Talagang hindi ka naman talaga matutuwa kapag wala nang maiiwan sa sahod mo kung puro na lang pambayad sa utang, di ba? Talagang instead na may gusto kang bilhin, hindi ka na talaga makapag-smile kapag baon ka sa utang. And then it can limit your freedom. Ayan, marami dyan na talagang yung iba kapag sinisingil, nagtatago. O, di ba? Nagtatago sila, sabihin sa anak, huwag mong sabihin na nandito ako, sabihin mo wala ako, di ba? Kapag may mga naniningil. Ayan, marami akong napansin dyan. Kasi marami akong may kakilala na ganyan. O, nagtatago kapag panahon na ng singilan. O, di ba? Kalain mo. So, ayan. So, emergency fund. Dapat din mag-build tayo ng emergency fund natin. Magtabi po tayo for our in case na may mga emergencies. So, ito yung mga emergency scenarios na kailangan po nating paghandaan. So, what if naman kung nawalan ka po ng trabaho? O, di ba? Due to pandemic, ang dami pong nawalan ng trabaho. Kaya po, dapat meron tayong nakahanda na pang-emergency fund. O, di ba? Kasi, hindi naman natin alam kung patuloy pa tayong nagtatrabaho. What if nga, nawalan tayo ng trabaho? So, meron ka bang, makasustain ka ba ng ilang buwan na wala kang trabaho? Kung wala kang naitabi, kawawa naman, pati yung family mo, di ba? So, next is, ito naman, emergency or hospitalization. Dapat po na paghandaan mo po yung pang-hospitalization mo. Ayan. So, next naman is ito, ayan, calamities. Ayan, kung halimbawa naman, kung may mga lindol or mga bagyo, dapat din may naitabit po tayong pang-emergency fund para hindi na tayo aasa sa government tapos sasabihin na gagalit pa na hindi na bibigyan ng ayuda, ganun. Of course, hindi naman kasalanan ng government yan na hindi ka nagtatabi kasi kapag may pera ka, 1 millionaire ka dapat nagtabi ka po. Huwag po natin isisi lahat yung kahirapan natin yung kahirapan natin na sa government kasi po hindi naman nila hawak yung buhay natin. O di ba dapat meron tayong self-discipline. Ayan. And then next, ayan, major home repairs. Kung meron ka namang meron kang bahay na kailangan naman na iayusin, so dapat meron ka ding naka-prepare na pang-repair dyan. Ayan. Tapos, ito naman is having emergency funds of about 3 to 6 months of your total expenses
will free you from financial stress. Ayan, 3 buwan or 6 na buwan na sahod mo. Kapag itatabi mo po yan, talagang kapag may mga emergency, hindi ka na maghahanap kung saan-saan, di ba? So start by saving at least 1,000 pesos per month. So kayang-kaya po yan. Ayan, so next is investment. Bakit last po yung investment? Kasi kung pag inuuna po kasi natin, wag natin baliktarin ha, kasi yung iba pinabaliktad kasi, inuuna kasi nila yung investment. So ang nangyari po, wala silang healthcare. So ang nangyari po, yung investment nila, kinukuha nila, pangbayad nila, pang hospital nila. So sayang, what if kung yung pang-investment mo is pang-education sana na sa anak mo, di ba? O kaya pangbili mo ng bahay. Kung nagagamit mo naman pang hospital mo, di wala pa rin. So hindi talaga solid yung financial foundation mo. So dapat order po siya. Dapat unahin natin healthcare, protection, life insurance, debt management, emergency fund, saka na yung investment para hindi natin magagalaw yan. O diba? So yan po yung dapat nating pag-iisipan at saka alamin. So i-follow po natin ito. So ayan, so sa investments na tayo. So bakit po kailangan mo mag-invest? Saan naman ako mag-i-invest? Ayan, paano? Ayan, sa mga wala pang alam. So dito, so why we need to invest? So ito, to overcome the inflation and then to achieve our financial goal. O yan, dapat meron tayong financial goal. So what are our goals in life? So dapat kapag mag-invest ka, dapat may goals ka. So nag-invest ka para sa healthcare mo, o diba? Tapos nag-invest ka para pang-education sa anak mo, o ganyan. Tapos nag-invest ka para sa dream house mo. Ayan, dapat may goals ka. At saka sa car mo, nag-invest ka kasi gusto mong bibili ng dream car. So nag-invest ka pang vacation mo, ayan, gusto mo mag-travel the world. And then, yan, pang retirement, kaya ka nag-invest. So dapat may goals ka, hindi yung nag-invest ka, gumagaya ka lang kay friend. Ang nangyari, ayun, kinukuha mo naman siya agad. So, ang tanong, nakapag-invest ka ba talaga? Hindi, kasi nga gumagaya ka lang, wala kang goal. So dapat may goal ka na, itong investment ko, gusto ko na hayaan ko muna to siya for how many years para naman pang-retirement ko. O diba? At least, hindi na ako maghihirap pagdating ng panahon. Ayan. So, invest with purpose. So, ayan. So, where do we invest? So, ito yung mga companies na examples po na pwede nating mapag-investan. Marami pa po tayong mga companies dyan. So, how to invest? So, 2 ways of investing in the Philippine stock market. So, meron tayong direct stocks at saka indirect mutual funds. Ayan. So, kung gusto mo naman, kung sa direct stock ka, kung halimbawa, diretso ka kay Jollibee, ayan, Jollibee, meron tayong MyTrade. Kung sa mutual funds naman, meron tayong Solvigo Funds, Philam Assets, FAMI, Felicity, Atram, at saka Sun Life. Ayan po. Then, pwede ka po dyan mag-invest. So, ayan. So, halimbawa, napili mo ang sa direct stock ka. So, kay Jollibee ka dumiretso. Ayan. So, for example, noong 1997, nag-invest ka. So, yung per share niya noon is 20 pesos per share. So, tapos, ngayon naman, nagiging 280 pesos per share na siya. Oh. Tapos, so if a person invested 100,000 in Jollibee back in 1997, so kung nag-invest ka na yan, 100,000 noong 1997, so the total value of your money by 2017 become, ayan, for example, 100,000, so divided by 27, so ang nabili mo, magkano? 3,703 shares. Tapos, kung kinuha mo siya, so noong 2017, so yung 3,700 shares, 703 shares mo, so tinimes mo siya ng 250 pesos kasi yun yung per share na ngayon. So, magkano na po siya yung mo? Magkano na po yung pera mo? Meron kang 925,750 pesos. So, magkano yung total earnings mo? Kasi yung capital mo 100,000. So, magkano yung total earnings mo? You have 825,750 pesos. Yan po sa direct stock. Okay? So, dito naman tayo sa indirect stock sa mutual funds. Ayan. Kung napili mo, doon ka kay Fel Equity, nag-invest. So, noong 1997, ang per share niyan is 1.1095 per share. Tapos, 2017, kinuha mo na siya. So, nagiging 40 pesos per share siya. So, if you invested 100,000 in 1997, yung total gain mo is 4 million. O, di ba malaki? So, ayan. So, kung dito ka sa indirect stock. So, ayan po yung solid financial foundation natin. So, dapat, yan po yung order natin. Dapat yan. So, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, of course, dapat protektahan mo muna yung sarili mo para lahat ng investment mo hindi po masasayang. Ayan, protection must be in order. So, ayan, dapat unahin yung health. Dapat may healthcare ka.
yung life mo, yung buhay mo na, halimbawa kung kinuha man tayo ni Lord, at least may maiwan tayo sa family natin, life insurance. Assets, ayan. Tapos final expense. So yan po yung order of priority natin. So ayan, so tapos na tayo sa the four basic financial concepts. So education without application is just entertainment. Ayan, kung natuto kayo ngayon sa mga sinasabi ko, sana i-apply nyo po. Kasi kung hindi nyo siya ina-apply, hindi nyo ini-execute, parang nanonood lang kayo ng TV, yes na, entertain kayo. Pero hindi nyo naman ginagawa, o diba? So, ang mission po ng IMG is helping them to build their wealth for themselves and for other families. So, yun po talaga yung mission namin. And then how? By bringing the education and provide financial industry that you needed. So, yun po yung ano namin. So, kaya na-educate kayo. So, I hope na naka-learn kayo. So, ito yung mga access to major providers kapag you are an IMG member. Ayan po, meron tayong healthcare, life insurance, investment, ayan, real estate, ayan, general insurances, allied services, yan po siya, yung mga major providers. So, mga top 40 benefits po ng IMG. Ayan. So, meron tayong free financial, mga education po. Meron tayong free ebook. Yan po. Pwede nyo po itong ma-download. Meron din tayong book na hard copy. So, ayan. Tapos, ayan, free ebook for financial workbook. Ayan po, meron din tayo niyan. And then, free financial workshops. Marami tayong workshop. Workshop 1, workshop 2, workshop 3, workshop 4, workshop 5. So, meron tayong mga certificates dito pag matatapos mo yung mga every workshops. Ayan, so dapat you keep on learning na kapag naging member ka na ng IMG, so attend ka lang ng attend dito or yan, para matuto ka. Maganda po talaga na maging financially educated. So, ayan. So, ito yung mga free financial check-up natin. Yan. So, hindi lang po dapat yung natin, yung health natin, yung i-check. Pati yung bulsa, kung kumusta na ba yung bulsa natin, baka butas na. O, di ba? Yung wallet natin, dapat alamin po natin kung kumusta na po yung finances natin. Ayan, kung okay pa ba. So, ayan, meron din tayong mga associate financial planner. Yan. Kung gusto niyo po na magkaroon kayo ng andito, yung license, certificates, ayan po, mag-ano po kayo sa AFP, Associate Financial Planner Certification Program. At saka meron tayong mga free gifts kapag once na you are an IMG member, associates to MD, you're covered na po sa 100,000 pesos na personal accident insurance from Manila Bankers. Ayan. So up to 300,000 po yan. Kung ikaw ay SMD and AMD, 200,000 yan. CEOs and up 300,000 pesos. So yan po. Tapos sa Manila, ito naman sa Fidelity Life, ayan po. Dito po kapag once na member ka na ng IMG, isang beses ka lang maghulog ng 500 pesos, 50,000 po yan. Ayan, pwede mo na siyang ma-avail po yan. At saka yung ano po, yung Fidelity Life, pwede mo din po yan ipagamit kung halimbawa, wag naman no, pero yung meron kang one of your family na kinuha ni Lord, ayan, pwede mo po din yung ipagamit yung 50,000 pesos na life insurance sa Fidelity Life. 500 pesos lang po yan. IMG Vision Care po, ayan. Meron tayong mga eye check-up po. Sa free eye check-up po sa De Los Reyes Optical Clinic po siya. Tapos kung ngayon meron na tayong bago na kapag malayo ka po dyan sa De Los Reyes Optical Clinic, ayan, pwede ka pong hahanap ng pinakamalapit na optical clinic sa inyo. Ayan, may reimbursement po yan na 500 pesos. Yan si IMG. Yan, tapos may free din na 2 frames per year po siya. Ayan, so ayan, magkano lang yung membership mo, pero marami tayong mga benefits. And then ito naman, meron tayong free unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Center. And then discounted medical services for members and their immediate family. Ayan, tapos number 15, ayan, sa lahat po ng mga members ng IMG, automatic na po kayong investor po sa Soldivo Fund. Yung 1,000 doon, yung 1,000 pesos po, naka-direct na po doon na naka-invest na siya. So, ang membership po sa Pilipinas, 5,500 pesos po. So, yung 1,000 doon, direct na doon sa mutual funds, investment sa Soldivo Fund. Pero meron din preferred na membership ang mga OFW. Iba din po, meron din kasi tayong mga benefits po, exclusive for OFWs. Ayan, so tapos, ito po, ma-access mo din po yung Kaiser Healthcare Products and Services po. Ayan, tapos meron din tayong life insurance exclusive to IMG members. Ayan, sa number 17. And then, dito naman din po, ma-access mo din yung sa mga mutual funds investment. Wala na pong entry fee. Diretso ka na po mag-invest kahit 500 pesos sa Soldivo Fund or kay 1,000 pesos. Depende po sa iyo kung magkano po yung ilalagay mo. Hindi naman po siya yan monthly kasi shares naman yung binibili mo. It's up to you kung magkano yung ilalagay mo dyan. Basta minimum siya 500 pesos. Tapos kung kailan. Kasi
hindi naman siya ni-recommend na monthly. It's up to you kung kailan ka bibili ng mga shares. And then, kung gusto mo naman sa mga MyTrade, ayan, meron tayo sa direct stocks yan. Meron tayong MyTrade dito, online trading yan, platform. Ikaw yung gagawa nito. Talagang kapag kapag alam mo na paano sa MyTrade, sa direct stocks, kung alam mo paano mag-invest, yan, meron tayo dito. Tapos, access to ozone therapy at members price. Ayan, sa mga gusto magpapaganda at magpapabata, ayan, meron tayong members price kapag nag-ano ka sa ozone therapy. Ayan. Tapos, dito naman, meron tayong Palawan Express. Yun, kapartner na po natin si Palawan noong 2020, noong May. Ayan, 2022, noong May. No, 2020 nung May. Yan, tama, sorry. So ito po yung mga, meron tayong mga exclusive special rates po. Mababa po yung mga rates sa mga ING transactions. So exclusive for all ING members na po ito. So ayan, discounts po. Meron din tayong sa mga non-life insurances natin. Ayan, kung meron kong car, ayan, meron tayo sa ING. Magpaano lang po kayo, may discounts po yan. Yan, pa-process yan ni ING. And then, members discounts po from real estate companies. So, for example, gusto mong bibili ng mga bahay po sa SMDC, Ayala Land, DMCI, ayan po, may discount po ang mga ING members. And then, kung may mga friends ka na gusto makakilala, na gustong bibili po ng mga bahay po dyan sa SMDC, Ayala Land, DMCI, so as an ING member, you can be also an agent as well. So may commission ka din po dito kung gusto mo. And then you can invest also sa number 24 sa Heaven of Infinity Memorial Garden. Tapos, meron din tayong mga discounts on special courses sa mga mahilig dyan, sa mga online na classes. Ayan, meron tayo dyan. So, may discounts po only in ING member. Yan, so kung ING member ka. Tapos, meron naman tayong Everest. Ito po yung Everest. Ito po yung the first 24/7 Memorial Concierge Service in the Philippines na kapag, wag naman sana, knock on the wood, kung may kinuha si Lord na one of our family, ayun, tawagan nyo lang po direct si Everest. Tawagan nyo lang siya direct. Tapos, siya na po yung maghahanap ng pinakamalapit na funeral homes sa Pilipinas. Okay? Kasi nga may discount po tayo dyan. May discount po. So, actually, yung iba talagang maganda po yung services talaga ng Everest. Ayan, tapos, ito naman sa IMAX. Yan, sa kapag meron kang mga assets, so to protect your assets by creating your own corporation, meron tayong IMAX. Ayan. Then, ING Auto Program, kung gusto mo namang bibili ng car, ayan, depende sa brand yan, meron yan tayong mga discounts. Ayan, usually po, yung one of our CEO talagang bumili siya ng car, 100,000 yung niya, na discounts niya. What if, yung iba naman, mas malaki pa. Depende, meron namang iba na, depende kasi sa brand ng car na na kukunin mo. Ayan. Tapos, ito naman, be in the financial industry. Yun po yung mga rewards. Kung gusto mong gawin po yung business ni ING, meron tayo. Pwede mo yung gawin. And then, you can be a financial educator. Kung gusto mong tumulong, gusto mong mag-educate din sa kapwa mo. And then, on your time, kung gusto mong mag-full-time dito sa ING, you can. And then, online system, of course, kahit sang sulok man ng mundo, yung mga clients mo, or yung mga mashiran mo, yung families mo, ayan po, online tayo, mas mabilis. High-tech na po si ING. And then, help families, hindi lang family yung gusto mong tulungan, yung family yung tulungan mo, hindi lang yun. Sila, pati pang ibang families, so you can help them. And then, you can achieve the income you want dito po. And then, become debt-free. So, kailangan wala na po tayong utang. So, dito nagtuturo po kami para talaga makaahon tayo sa utang. And then, travel the world. Ayan po. Meron tayong mga vacations yan, free po yan dyan sa London po kapag nag-CEO ka, andyan. Mga cruises, conventions, meron tayong mga conventions po every year po yan talagang meron tayo sa iba't ibang countries, but this time is pandemic, ayan, virtual muna tayo, virtual conventions. Ayan, and then world class recognition po, meron tayong mga rings kapag yan, naging missionary ka, marami kang natutulungan, and then car, watch, pins, ayan po, binibigay po yan ni ING free. Ayan, so free HMO coverage for marketing directors, SMDs, and then executives. Ayan. So ito din po, kapag once na you're an IMG member, meron tayong powerful members portal. Doon po yun, makikita mo talaga siya. Ikaw yung makapag-monitor, magkano na yung shares mo sa Soldivo Fund, ayan. Yan sa Kaiser mo, makikita mo yan. And then meron tayong Dominitol, digital marketing platform din. So mas mabilis yan.
na talagang gusto mo pang maka-learn. Ayan, meron tayong Domain Tools. And then, newsletters and emails. Ayan, meron din tayo dyan na talagang marireceive mo lagi kasi lagi nag-updates yan si ING. And then, meron tayong apps dito sa ING, application natin na NeuraCash. Yan po yung app natin. Ayan, dyan po lahat. Napapasok yung mga rewards natin. And then, meron tayong number 40, benefits exclusive for international members, mga OFW. Ayan, meron tayong Visa cards. And then, exclusive events as well. Ayan, meron tayo sa mga OFW. Exclusive runs and contests sa mga OFW, meron sila. And then, ito naman, worldwide protection. Ayan, sa mga OFWs covered po sila dito ng accidental death benefit, burial benefit, accidental medical reimbursement benefit, acts of terrorism, unprovoked murder, and assault, accidental disablement benefits. So, ayan, meron yung specific amount dyan. So, 500,000 pesos, 100,000 pesos, 600,000 pesos for acts of terrorism. Tsaka, unprovoked murder and assault, 600,000 pesos yan. So, for all OFWs. So, ito din po, meron yan sa accidental disablement benefit, meron talaga siyang specific amount. Kung for example, wag naman kung halimbawa nawalan ka ng your loss is of 2 feet, ganyan po 500,000 pesos. So manghingi lang po kayo ng copies dito sa mga sponsors niyo, sa mga nag-share dito sa inyo para po makikita niyo po yung mga benefits. And then may additional feature tayo, repatriation service. Ayan. So ito po yun, kapag once na you are an IMG member, ito yung magiging portal mo po. Ayan, so meron tayong user ID and password provided by IMG. Ayan, tapos para lang yan sa'yo. So ito yung magiging mukha po ng ng portal natin. Ayan, yan po yung magiging mukha. So dyan mo, mamonitor mo yung shares mo sa Soldivo Fund, sa Kaiser mo, ayan, then makikita mo dyan sa Fidelity Life mo, ayan, lahat-lahat po ng mga transactions, nandyan po, mas mabilis, mas madali. Ayan, so thank you so much. To God by the glory, I am Juliet Escabarte po. So ayan, pwede nyo pong i-follow sa aking Facebook page, Financial Coach Juliet Escabarte, at saka Hugot Pera, dalawa po yung page ko. Ayan, so dito sa YouTube, meron ako Financial Coach Juliet Escabarte. And then my Gmail po, escabartejuliet7@gmail.com. May WhatsApp din ako, ayan. Thank you so much and to God be the glory. So ayan guys, kung meron kayong mga questions, mag-comments lang kayo below. Saka i-email nyo din ako or kung sino din yun pong nag-ano sa inyo, nagpasa ng links na to, lapitan nyo lang po sila. Okay? So kung wala naman, napadpad lang kayo dito sa sa channel ko, ayan, pwede kayong sa akin, mag-message sa akin sa Facebook ko, o kaya mag-email kayo or mag-comments kayo below. Thank you so much po and I hope na nakatulong po ako. So God bless and to God be the glory.